Hey, what's up everyone? So, kumusta po? Anyway, nag-travel po ako from Mindanao to Manila. Land travel. So, sumakay po ako ng bus, no? For 3 days. 2 nights and 3 days. Yun. From Cagayan de Oro City to Pasay City. So, Manila. Cagayan de Oro located in Mindanao, in Misamis Oriental or Northern Mindanao. And then, Pasay City is located in Manila, in Luzon. No? At sumakay ako nun guys, at yung sinakyan ko na bus is Piltranco. Yun lang kasi yung available na bus from Cagayan de Oro to Manila. So sa mga taga Cagayan de Oro, sa mga taga Bukidnon, taga Iligan, pwede kayong pumunta sa Agora Bus Terminal. Every 4 AM yung alis guys. Everyday yun. Everyday. So wag nilang paabutin ng 5 AM kasi pag 5 AM nakaalis na yung bus nun. Mga 4 AM or 4:30 aalis na. Actually, 4 AM minsan alis na yan eh. Kasi pangalawang beses ko na itong nag-bus from Mindanao, from Cagayan de Oro to Manila. So, yung babayaran mo guys na, yung babayaran nyo na, yung pamasahe is nasa wait na yung resibo ko. I'm sorry na wala ko yung resibo ko, but I'm sure meron ako dito mga resibo. Pero yung resibo talaga mismo from the bus is ito guys, ito yung binigay nila na resibo. Huwag kayong papaya guys na hindi kayo bibigyan ng ganito hanapin na talaga yung ganitong resibo. So, nabayaran ko guys is 3,950. No? Pero nung unang alis ko guys, nung unang sakay ko ng Piltranco na bus from Cagayan de Oro to Manila is 3,600 o 3,300 something ganon. Pero 3,950 guys, yun na yung regular fare. At kung gusto niyo maka-discount like PWD kayo, senior citizen or student, mag-present na kayo ng ID kasi hindi pwedeng walang ID. Kahit matanda ka na tignan, pero pag wala kang ID hindi pwede. Sabi nila kasi kailangan nila yung ID number para isulat. Kahit matanda ka na hindi ka pa rin makaka-avail pag wala ka talagang ID. So unahan mo na, papunta akong ganitong lugar, PWD ako or di kaya senior citizen ako, ganun. So yun. Para ma-avail niyo po yung 20% na discount sa pamasahe, yun. So, kayo na bahala magkwenta sa 3,950 tapos minus 20% kung magkano yung matitira, yun babayaran ninyo. Ayun, yun. And then guys, yung sa 3,950 ko, meron na siyang kasama. Actually guys, from Mindanao kasi sasakay pa kayo ng dalawang barge or dalawang maliliit na barko, ganun. Para maka kayo sa kabilang isla. Kasi hindi naman, walang way na diretso-diretso na dadaan pa kayo ng dagat. So, dalawang beses yun. Nakalimutan ko saang lugar yun. I think Surigao. Tapos, pagdating ng Surigao, lagpas niya ng pagkatapos sa Surigao, meron pang isa papuntang Leyte ba yan? O Tacloban, something ganun. Kalimutan ko yung mismong location o mismong lugar. So, ito yung ticket ng Fastcat yung sinakyan namin. Hindi na mababasa niyo pa Fastcat. Mabilis lang naman yung Fastcat guys. Pero sila na yung bibili. Okay? Make sure lang na yung ticket na nabili ninyo, itanong nila din sa driver, sa conductor o something sa ganun. Kung kasama na ba yung dalawang barge na yun or yung sa barge o sa barko, something ganun. I think sigurado naman di guys kasama na yun. And ayun, antayin nyo na lang, ibigay nila sa inyo. And then meron pa rin po kayong magagastos pero wala pa namang 100 kasi for for terminal fee. Yung terminal fee ko, pagkakaalala ko, merong isang 25 pesos, isang 10 piso, ganun. Wala pang 50 pesos ata, I guess. Wala pang 50 yung terminal fee ninyo. Doon lang kayo mas makakagastos doon lang kayo talaga, 3,950 binayaran for ticket, sa pagkain talaga kayo guys. So mas maganda magbaon kayo kasi sobrang mahal na mga binebenta na pagkain doon. Isang serve na maliit na ulam, magkano 80 pesos, may 100. Kaya nung unang sakay ko, nagbaon kasi ako noon ng pork na parang niluto, para matagal mapanis, ganun. Umabot siya ng 3 days, ganun. So, hindi ako ganun nagagastos man ako sa tubig na lang kasi hindi ako nakabaon ng tubig that time. At last kasi, yung ngayon, hindi ako nakapagbaon ng ulam at gusto ng parents ko na magbaon ako pero I insist na hindi na. Yung ganun. Pero yun, nagsisi ako kasi medyo malaki-laki yung nagastos ko, na short pa ako, nagpadala pa ako sa GCash kasi nga, ubos na yung pera ko. Kasi dahil nga sa pagkain sobrang mahal. At napabili pa ako ng wipes at mahal ng wipes yung 50 pesos ganito. Anyway, kasi meron kayong mga bus stop, meron kayong hihintuan, maghihinto kayo para iihi, sinong tatai, iihi.
Yung pwede kayo maligo kasi meron namang mga CR9 offer sila, yung hihintuan ninyo. Kaya lang yung ligo 20 pesos yung iba, may iba naman ihi lang 10 piso, may iba naman 5 piso lang. At anyway, i-share ko lang din, nakabili din ako ng power bank kasi mahalaga din yung power bank guys. Kasi sa Piltrangko kasi wala pong charging station. Pwede kayo mag-charge sa mismong sa driver seat, no? Pero dalawa lang ata yung pwede mag-charge. So, antayin nyo pang ma-full ng iba, marami kayong pasahero. So, para ma-safe ka na, pasigurado ka na natumba. Ayun, para sigurado ka na magbaon kayo ng sarili ninyong power bank. Ako kasi hindi ako nakapagbaon ng power bank. Hindi ako ng power bank. So, yun, itong ganito guys na power bank, yun, sa Rumos, I don't know, yan. Nakita ko lang yung sa TikTok guys, sa mga online, 250 lang yan. Doon binibenta lang magkano to? 1,500 pesos. Sabi ko, hindi na po. Ganun. Hindi ako tinigilan ng nagbebenta. So, hindi ako tinigil hanggang bumaba, hanggang naging 1,000. Sabi ko, hindi na po. Ganun. Kasi alam ko yung presyo nito eh. So, kumbaga, hanggang umabot ng 700, sabi ko, hindi na po. Hanggang 600. So, pumayag na ako 600, baka umalis na siya. So, medyo kaya naman akala ko nun, kaya pa sa bulsa. So, binili ko na siya ng 600 pesos. Yung 1,500 naging 600. At saka, nagbumili. Ito, 350 yung benta nila nito. Alam naman natin magkano lang to, di ba? 350. Ng ganito, pero dahil bumili ako ng ganito, wala na akong budget eh, sabi ko, kasi hindi gumagana, iba kasi yung ng cellphone ko, parang iPhone, parang ganun. So, yung sa kanya kasi sa Android, ganun. Ganito, bumili, sabi ko, 350 pala, wala na akong budget. Sabi ko, magkano yung budget mo? Sabi niya, tinanong, 100 na lang eh, mga ganun. So, yung 350 nila naging 100 na lang. Ito yung story kung bakit ko siya nakuha ng 100 lang. From 350 to 100, ito naman from 1,500 to 600. Mas maganda pa rin magbaon kayo. Actually, ito, mabilis lang din siya malobat. Hindi naman sa ganun ka-quality. Pero at least naka-charge ako ng 2 beses nito. Yung ganun. And then, ano pa ba? Yung pwedeng maging tanong, mahirap ba mag-commute sa mag-bus? Yes, sobrang hirap guys. For me personally, marami akong kasamahan doon sa nag-bus kami. Kasi hindi naman agad-agad guys eh. Alam mo, magugutom ka na, maihi ka na, kailangan mo pa antayin na mag-bus stop or maghihinto yung driver, ganun. And then, maraming nahihilo, maraming nasusuka kasi nga yung daan tabako-bako, paliko-liko, ganun. May mga batang sumusuka na, buti na lang may plastic sila. At meron din akong medyo katabi ko ng upuan, sumuka siya sa mismong sahig. Actually, natalsikan pa yung pantalon ko. Ang dami ng suka. Di ba aircon yung bus? Hindi, at walang, may window siya pero hindi nabubuksan, alam mo ganoon. So, umiikot-ikot lang talaga yung amoy o sinisimot na nila yung amoy ng suka. Ganun siya. So, medyo maasim yung suka, di ba? So, sobrang asim talaga ng amoy ng bus namin. At hindi naman lang nilinisan o wala man lang map, ganun. So, yun, natuyo na lang yung suka, ganun. At marami din sumuka doon. Nakikita ko may mga naka-plastic. And even ako, hindi naman, sanay ako mag-travel, pero nahihilo pa rin talaga ako guys. Parang tulog ka lang ng tulog, ginagawa mo tulog, hinto para kumain, ganun. Pero alam mo yung sobrang tamlay, pagod na pagod ka, pagdating ko dito, tulog agad ako. Parang wala kang lakas, parang baliwala lang din yung tulog mo doon. Yung ganun. And then, ano pa ba? Yun, mahirap mag-bus guys, especially pag hindi kayo sanay. Magbaon kayo ng Bonamin, yung parang pang tae, mga ganun, pang suka, ganun. Magbaon kayo ng ganun, magbaon kayo maraming plastic para pag nahilo kayo, ganun. And then, magbaon na rin kayo ng mga damit, yung ganun. Pwede kayo maligo naman doon pag meron kayong pwedeng ligo, para bilisan nyo lang kasi baka maiwan kayo ng bus. Actually, ako noon, habang kumakain yung mga kasi minto kami sa kainan, akong ginawa ko, naligo na ako. Hindi na muna ako kumain. And then, may time pa naman, yung iba kasi, tagal kumain. So, I mean, sundalong ligo lang talaga, ang bilis lang kasi sobrang lagkit ko na, ganun. Kasi 3 days din yung biyahe nyo, di ba? 2 nights and 3 days kayo sa bus. And then, ayun, nakakagalaw ka naman, except lang dun sa van. Kasi actually guys, nakasakay na rin ako ng van from Manila to CDO. And yun yung pinaka-traumatic na nangyari sa akin. Medyo na-trauma din ako sa last ko na bus kasi sobrang tatain na ako. Ayun mo yun, panahiya kasi ako magbawas sa, alam mo yun, sa maraming tao, like sa mga public na mga CR, ganun. Hindi talaga ako kahit na hindi ako naggaganon. So, pinigilan ko hanggang parang nahihilo na ako sa parang nalalason na ako sa sarili kong dumi. Kasi, kasi parang pinipilit ko na lang. Sobrang sakit na ng tiyan ko, nasusuka na ako, nahihilo na ako. Kaya yung nangyari. Pero yung mas traumatic yung van ko na experience. At yun na yung hindi ko uulitin. At first and last ko na van. And yung bus ko naman, yun yung pang second at last ko. Anyway, yun lang naman guys. If you wanna share may gusto pa kayong tanong about that, may land travel na gamit yung bus, no?
Meron pa kayong gustong questions, comment nilang, at sasagutin natin yan. At yung van din, gawin ko din yun ng video kasi napaka na experience ko yun at hindi ko na ulitin talaga yan. Anyway, pag may mga tanong kayo about sa bus, sa airplane, sa barko,